It's fine. Hindi naman ako tumitingin sa kaanyuan. Ang gusto ko lang ay magkaroon ng kasama at kausap. Nagsasawa na kasi ako sa boses niya. Biglang nagsalita ang lalaki. Pero nakayoko. At wow, pati pala boses nito kasing gwapo rin niya. Hindi makapaniwala si Rosenda. Anong ginagawa ng isang gwapo mukhang mayaman sa lugar na ito? Mafia ba siya? O baka drug lord? Wait, naghahanap ba siya ng kalaro? O kapareha sa isang video na ini-upload sa streaming sites? Siya ba yung tipo ng lalaking maraming scape sa kama? Kaya bayaran ng kinukuha para walang angal? Oh my God, mapapasubo ba siya? Anong gagawin niya? Anong gagawin niya? Ganun po ba? Okay, sige, sandali lang ha. Aalisin ko lang tong maskara ko. Pero pag-order muna kayo, please. Alam niyo naman ang kalakaran dito. Sunmig apple lang sa akin, sabi ni Rosenda. Natutuwa si Tyrone sa pagka-honest ng babae. Para ring sincere ang pagkatao nito. Bibihira sa babae ang mapagpakumbaba ng ganon, lalo na kung nais manghuk ng lalaki. Pero nalulungkot din si Tyrone na walang self-confidence ang babae. Natatawa si Tyrone kanina nang bumalik si Tando sa upuan at ibulong sa kanya na palagay daw nito ay bakla ang napili niyang i-table. Ang sabi naman ni Tyrone sa alalay ay ayos lang. Basta at least mukha namang babae. Pero pagkarinig niya sa boses ng kaharap ngayon, ay alam niyang babae ang kanyang kausap. Babaeng may pusong busilak. Sumenya si Rosenda para may lumapit na waiter. At tulad ng inaasahan niya, si Russell nga ang lumapit. Sir, mga bossing, anong order nila? Ang ganda ng chick niyo, bossing. Star dancer namin yan. Swerte niyo naman. Pambobola pa nito sabay bulong kay Rosenda na ikinasimangot ng dalaga. At hindi nakaligtas sa matalas na pandinig ni Tyrone na sinabi ng lalaking lumapit sa kanila. Talaga ba? Wow, ang swerte ko pala. Mas mabuti siguro na konti lang ang inumin natin at sa labas na lang tayo mag-enjoy. Ano sa tingin mo? Sabi ni Tyrone na kay Tando nakatingin. Naisupalpalin ng lalaking obvious na may connection sa babaeng kaharap. Pero hindi niya gustong tabas ng dila. Naku, mukhang hot itong si sir. Mawalang galang sir, ano po bang order nila? Rosenda, ikaw na kayang umorder kina bossing. Sarapan mong order ha? Sabi ni Russell na pinandilatan ng dalaga. No. I'll take my order. Isang bucket ng beer at 2 apple beer. Sa magandang chicks kamo. Saka tofu sisig. Kumain ka na ba magandang chick? Well, malamang hindi pa. Please give her good dinner. Pakisama sa bill ko, please. Sabi ni Tyrone na kunwari ay nakatingin sa menu. Nakita ni Rosenda ang pagningning ng mga mata ni Russell na ikinalungkot lamang ni Rosenda. Kailangan ba talagang garapalan? Gusto tuloy niyang mainis sa lalaking kaharap. Pero humaplos naman sa puso ni Rosenda ang pag-aalala nito na hindi pa siya kumakain. Totoo kasi iyon. Usually after ng show niya, lalabas siya sa labasan sa gilid ng 7-Eleven at tutuhog na lang ng fishball o kaya yung taba ng baka. Makakaraos na siya. Minsan kapag may tira sa mga menu, itinatakas ni Russell at inaabutan siya. Hindi kasi libre ang kain sa club. How old are you? Tanong ni Tyrone na nakatutok ang paningin sa bandang kamay ni Rosenda. Sandali lang ha. Alisin ko lang ang maskara, medyo makati na rin kasi. Basta, anytime pwede magpalit ng ka-table sir ha? Sabi ni Rosenda. Tinanggal nga ng dalagang maskara. Bagamat ninenervyos ay yun lamang kasing naiisip niya. Para hindi kumita ng malaki si Boss Genesis at lalong madismaya si Russell. Yun ang una niyang plano sana mula ngayon. Ganon din bukas, lalamyaan niyang pagsasayaw para walang masyadong hagis at hindi na siya magsusuot ng maskara. Sa ganoong paraan walang mahuhutot sa kanya si Russell. Hindi man siya makatakas agad dito. Kahit papaano makakaganti siya. Inalis na ni Rosenda ang maskara at pinunas ang pawisang muka. Sa pagpunas niya ay pinunas na rin niya ang koloreteng nakapulapol sa mukha niya. Napao naman na nagpakilalang Tando pagkakita sa kanya. Kaya napayuko si Rosenda. Sorry miss, huwag kang yumuko. Sorry sa reaction ko kasi akala ko kasi binabae ka kanina eh. Kaya nagulat akong babae ka pala. Why, Tando? What happened? You did what? Curious na tanong ni Tyrone. Kasi sir, nagkamali ako. Nag-alis kasi ng maskara si miss at babae pala. Diba akala ko bading, diba? Babae naman pala. Sabi ni Tando. Sakto namang nakabalik na si Russell at inilapag ang order ng mga ito.
Nakita nitong walang maskara si Rosenda at pati makeup ay burado na. Ano bang ginagawa mo? Gusto mo bang mawala ng gana ang ka-table mo? Isuot mo nga yan. Paano ka magkakatip ng malaki, Rosenda, kung ganyan ka? Singhal na pabulong ni Russell, pero malakas ang pandinig ni Tyrone at hindi niya yun nagustuhan. Excuse me, is she your girlfriend? Please do not disturb us. Ako ang nag-request na tanggalin niyang maskara. Naiirita kasi ako. Bakit niya itatago ang ganda niyang yan? Huwag kang mag-alala, may maskara man o wala. Siya pa rin ang ite-table ko. Sabi ni Tyrone. Now will you leave us in peace? Ahabol ni Tyrone. Sandaling katahimikan na nangyari. Humanga si Rosenda sa karakter ng lalaki. Ang sarap siguro kung ang asawa mo ay may ganitong karakter. Yung tipong iniisip mo pa lang, alam na niya. Sasabihin mo pa lang, ginagawa na niya. Yung pakiramdam na may pumoprotekta. Yung pakiramdam na may isang taong hindi pumapayag na magutom ka o maapi ka. Ay, yung mga tulad ni Sir ay parang mga karakter sa sine o sa mga drama. Karakter lang o fiction lang na malabong makasama ng isang tulad niya lang. Is he your boyfriend? Nagulat si Rosenda sa biglaang tanong ni Tyrone na tinunggang iniabot ni Tando na beer dito. Opo, sir. Pasensya na po kayo sa kanya, seloso lang po talaga yon. Sabi ni Rosenda na nahihiya sa inasal ni Russell. Huh? You call that jealousy? Bulag ka pa sa mga bulag, miss. Kulang na lang ibugaw ka sa akin eh. Tapos nagsiselos? Don't get me wrong. Pero ang lalaking totoong mahal ng babae, sakim dapat. If I were him, aba, hindi ko palalawayan sa ibang pag-aari ko. Sabi ni Tyrone. Natahimik si Rosenda. Sampal ng katotohanan yun sa kanya. Matagal na rin niyang agam-agam yan. Yun nga lang makulit at masarap kutusan ng puso niya. Dahil sa maling tao tumibok. Tando, pakikuha na ng bill natin. Ayoko lumaki ang bill, maraming makikinabang. Sabi ni Tyrone, nasa beer na nakatingin o sa lamesa. Don't worry, miss. Kahit hindi mo naman deserve ang 5,000 na presyo nila sa'yo. Huwag kang mag-alala, hindi ko babawiin yun. So let's go para naman mabawi ko naman ang pagkamahal-mahal mong presyo. Sabi ni Tyrone. Miss, hintayin mo lang ako sa pinto. Ihahatid ko lang ang boss ko sa kotse. Dadaanan kita sa pintuan ha? Sabi ni Tando. Nabutla naman si Rosenda dahil sa bilis ng pangyayari. Sumulyap siya sa kinaroroonan ni Russell. Nakita niyang nakasimangot ito. 2 drinks lang kasing in-order niya at 4 na beer. Maliit lamang ang porsyento niya doon. Kulang-kulang lang 500. Pero sa kalaunan ay nag-thumbs up agad ito sa kasumigaw ng fighting. Putik na katotohanan to. Ang tagal-tagal bago siya nabatukan. Napakalaki mo talagang tanga, Rosenda. Napansin ni Rosenda na palaging nakaalalay si Tando sa lalaki. Ultimo pag-abot ng beer ay inaalalayan ito. Grabe naman ang lalaki. Sino ba yun? Hindi kaya prinsipe sa ibang lugar ang makakasama niya? O kaya super yaman? Sa isip-isip ni Rosenda. Luka-luka. Kung prinsipe yan, sa tingin mo papasok sa kawan ng mga puching yan? Sa tingin mo kung prinsipe yan, pagtsatsagaan niya ng mukha mong panguna nga, may kalaparan pa. Oo na, maganda ka nga kung ihihilera sa mga taga-bundok at taga-tanim ng kamoting kahoy na bilad ang mukha sa arawan. Pero kung ikukumpara sa mga prinsesa o kahit pa nga sa isang tulad ni Cinderella, Diyos ko, Rosenda, mangarap ka ng dilat. Kutsa ng dalaga sa sarili. Habang naghihintay ay pinag-iisipan na ng dalaga kung paano pa sisimulan ng bagong trabaho. Well, may konti na siyang kaalaman dahil sa turo ni Russell. Since si Russell lang kasi ang nakakarelasyon pa lamang niya. Hindi niya alam ang iba't ibang trip at taste ng lalaki sa kama. Si Russell kasi mahilig sa helicopter. At si Russell ang tipo ng kapartner na siya muna bago ikaw. Yun din kaya ang trip ni Sir Tyrone? Siguro ganun din ang gusto nun. Minsan pare-parehas naman ang mga lalaki eh. Gusto wala nang tanong-tanong pa. Biglang nahiya si Rosenda sa sarili. Bukod kasi sa hindi na nga masisiyahan ng lalaki dahil hindi siya kagandahan. Wala pa siyang masyadong alam gawin. Pakiramdam talaga ni Rosenda pagsisisihan ng lalaki ang pagbabayad ng mahal. Kung bakit naman kasi siya pang naisipang ituro. Napagkamala na nga siyang baklahan nung alalay niya. Itinuloy pa rin ang pag-table sa kanya. Aha, tama. Baka kaya okay lang kahit akala nila bakla ako. Kasi baka yun nga ang trip ni Sir. Pero teka, 5,000 para lang doon?
Samantalang sa labas ng bar, maraming pick-up na kahit sa kotse niya, magagawa sa kanya ng mabilisan. Ano kaya ang misteryo ng lalaking makakasama niya? Oh, Diyos ko, ano ba naman to? Di ba, nakakainis, nagmumukha na akong tanga. Napapakanta na lang si Rosenda sa lahat ng mga kuro-kuro sa isip niya. Nawala sa isip ng dalaga na itong unang gabi na magpapakababa na nga siya. Nagpapahid ng luha si Rosenda, sabay hinga ng malalim. Isang itim na kotseng Chev ang huminto sa harap ni Rosenda. Bumukas ang bintana at kumaway si Mang Tando. Ang alalay ng lalaking customer. Saka sinanyasan si Rosenda na sa likod sumakay. Pagkabukas niya ng sasakyan ay naroon ang lalaking sa labas ng bintana nakatingin. Kahit nang tumabi na siya ay hindi man lang ito tumingin sa gawin niya. Medyo mga 30 minutes na sila nasa biyahe nang magtanong si Mang Tando sa lalaking amo. Sir, saan ko kayo dadalhin ni Miss? Medyo malayo-layo na tayo, sir. Tanong ni Tando na iginagala ang paningin. Nasa tingin ni Rosenda ay naghahanap ng lugar kung saan pwedeng mag-check-in. Sa paborito kong lugar, Tando. Sabi ni Tyrone. Oh, sir? Pero bakit dun, sir? Nagulat na tanong ni Tando. Naguluhan sa balak ng kanyang amo. Do you really expect me to spend the night with her, Tando? Sabi ni Tyrone. Pero sir, ikaw ang nagsabing siya ang gusto mong i-table at i-reserve ko pa nga. Sir, wala namang reason para ma-disappoint ka, diba? Hindi mahalaga ang anyo para sa'yo. Sabi ni Tando. Nakikinig lamang si Rosenda pero ang huling sinabi ng lalaki ay tila sinampal siya ng bonggang-bongga. Anong ibig sabihin ng lalaki sa sinabi nito? Wala itong balak makasama akong magdamag. Totoo bang hinala niya na gagamitin siya ng mga ito para sa porn videos? At ibang makakapareha niya? So, ano si Sir Tyrone? Producer o director? Wait, teka lang. Ayoko nang mapapanood ako sa internet. Ayoko nang pagpipiyastahan ng katawan ko ng iba. Maaaring ang pagpapakababa at paglabas kasama ng customer ay lulunukin na lang niya ang pride niya. Kasi alam niya total private naman. Ang lalaking itong makakasama niya. Pero ang mailagay sa porn site habang ginagawa ang bagay na yon ay hindi niya ata kakayanin. Lumukob ang takot sa katawan ni Rosenda na hindi niya nararamdaman kanina. Tila ngayon lamang nag-sink in ang lahat-lahat sa kanya. Diyos ko Lord, tulungan niyo po ako. Ayoko po ng ganong sitwasyon. Pero bayad na ako, anong gagawin ko? Teka, makakatakas ba ako? Pero wala akong kahit pamasahe ko. Magsasalita sana si Rosenda para tanungin ang lalaki kung ganun nga ba ang plano nito para makapagsabi siya na hindi siya game sa ganon. Pero napipi si Rosenda nang mapansin kung nasaan sila. We're here, sabi ni Tyrone, pero parang pabulong lang. Pero narinig iyon ni Rosenda. Sir, nandito na po tayo. Doon na po ba sa favorite niyong spot? Yes, maiksing sagot ni Tyrone. Inalalayan ni Tando ang lalaki at inakay sa isang parang nabiyak na bato na ang pirasong tila nabiyak ay ginawang mauupuan. Nang makaupo na ang lalaki saka siya binalikan ni Tando at sinama doon sa kinauupuan ng lalaki. Hindi makapaniwala si Rosenda na nasa dulong part sila ng Manila Bay. Baywalk na ang tawag dito ngayon magmula nang umupo ang bagong presidente. Maganda na at malinis ang lugar kung ikukumpara sa dating Manila Bay noong panahon ni Cory. Napansin ni Rosenda ang batuhan. Medyo tagong lugar pa lang bahaging yon. At dahil medyo pahating gabi na, nakakadagdag misteryo ang malamlam na ilaw mula sa mga poste at ilaw na nagmumula sa mga yate na matatanaw sa karagatan. Ay putik! Dito ang shooting sa gilid ng beach? Anong eksena niya? Tagong pag-ibig? Oh my God! Dito kami gagawa? Dito ang shooting? Hindi! Hindi! Ayoko! Ayoko! Ang huling salitang ayoko ay nailakas ng dalaga at narinig yun ni Tyrone. Ang alin ang ayaw mo, miss? Tanong ni Tyrone na malayo pa rin ang tingin. Nakatanaw ito sa karagatan habang kausap siya. Ayaw mo ba sa lugar? May mas gusto ka ba na lugar? You can tell me. Sabi ni Tyrone na pinipilit gawing casual ang usapan. Naririnig kasi nila ang nervyos sa boses ng dalaga. Sir, huwag kayong magagalit ha. Alam ko bayad na ako at malaki pa. Alam kong luging-lugi kayo pero sir, hindi ko kayang maging 4-star. Honest na sabi ni Rosenda. Kung tutuusin sir, maniwala man kayo, tawagin niyo man akong lelong na panot. Pero first time kong lumabas sir,
Tapos makikilala pa ng madlang people. Sabi ni Rosenda. What? Who said you are... Hold on. Teka lang. Naiisip mo ba na gagawin kitang artista sa Triple X? Jesus. Halos hindi makapaniwala si Tyrone na biglang umangat ang tingin at tumingin sa dalaga pero tagusan. Hindi naman nakuhang salubungin ni Rosenda ang tingin ng lalaki dahil takot siyang baka mabwisit ito. Teka lang sir, nakaka-insulto ka na, nakaka-3 puntos ka na ng... And it hurts na sir. Alam ko naman na hindi pang pornstar ang mukha ko. Pero sir, kapag medyo below neck lang ang kuha ng camera, magugustuhan ka rin naman kapag napanood mo rin. Pagpipilit ni Rosenda, ingat at purihin naman ang sarili. Pero ganun pa man sir, hindi ko talaga kaya makipag-anuhan. Yung ganun, sa harap ng camera. Diyos ko, CCTV nga lang sa 168 Mall, nanenervyos na ako. Feeling ko may palaging nakatingin. Paliwanag ni Rosenda. Ayaw naman yung mabadtrip ang lalaki. Teka, ano kayong magandang suggestion para hindi mabadtrip sa akin? Sir, since alam ko naman na hindi mo din naman ako kursunada dahil nga hindi ako Miss Universe, ano kaya sir kung i-full body massage ko na lang kayo? Naku sir, magaling ako doon. Yung massage sabay pisil-pisil ng kalamnan sir. Ano pa ba sir? Ano pa bang pwede kong maging serbisyo sa'yo? Natatarantang sabi ni Rosenda. At nasa utak mong lahat ng takot na yan kanina pa, miss? I can't believe it. Sabi ng lalaki, saka humagalpak ng tawa. Tawa ito ng tawa na gusto ng mainsulto at mag-walk out ni Rosenda. Look, miss, hindi nga kita kursunadang dalhin sa kama ko. Pero hindi ang look mo ang dahilan. Hindi ako basta-basta nagdadala ng babae sa kama na kung sino lang. Prangkang sabi ni Tyrone, pero siya rin ang napahiya sa sarili. So anong gagawin mo sa babae, Tyrone? Pasasayawin ulit? Tanong din ng binata sa sarili. Bakit nga ba niya inilabas ang babae? At bakit nga ba pabugso-bugso siya kanina? Inaamin niyang malulungkot ang gabi niya sa pagpanaw ng asawa. Hindi. Buhay pa man ang asawa niya, malulungkot na ang gabi niya. So anong bago ron? Pangungumbinsi ni Tyrone sa sarili. Samantalang napayuko naman si Rosenda sa narinig sa lalaki. Ilang ulit ba nitong sasabihin hindi siya nito kursunada? Pwede namang sabihin lang na hindi sila producer eh. Simpleng ganun pero kailangan pa talagang isingit na never niya akong dadalhin sa kama. Nyemas, ganun ba ako karumi sa tingin nito? Pero si Rosenda na din ang sumagot sa sariling tanong. Sino nga bang re-respeto sa mga tulad niya? Bagamat pala isipan kung anong nais ng lalaking ito sa kanya. Kung ano ang gagawin niya para mabayaran ng ibinayad nito, ay bahala na nga sila. Basta pag hindi ko kaya, hindi ko kaya. Period. Sorry miss, kung hindi maganda ang dating sa'yo. Ang ibig ko lang kasing sabihin, hindi naman ako nagpunta ron para sa ganun. Sabi ni Tyrone, nang marinig ang mahinang-mahinang buntong hininga ng babaeng kausap. Can you sit a little closer, miss? Hindi naman ako nanunuklaw. Sabi ni Tyrone, habang nakayuko, umusog naman si Rosenda sa tabi nito, na halos isang ballpen lang ang pagitan. I mean, closer please. Utos ulit ni Tyrone. Umurong naman si Rosenda at mas dumikit pa sa lalaki na halos magkadikit na mga braso nila. Himala wala siyang kilabot na nararamdaman. Hindi katulad ng ilang mga customer na minsan maglalagay lang ng tip, may kasama pang hipo. Do you have a dream, miss? Wala sa loob na tanong ni Tyrone. Ha? Dream? Pangarap? Naku marami sir. Pero sa dami niyon isa walang natupad. Kinalimutan ko na lang. At hindi na nagtangka pang mangarap. Sabi ni Rosenda. Okay, iibahin ko ang tanong. Para kasing allergic ka sa salitang dreams. Sa puntong ito ng buhay mo, may gusto ka bang gawin? Tanong na lang ni Tyrone. Siya man kasi walang maisip talaga. Ewan ko sir, wala akong maisip. Wala naman kasi akong kakayahan kahit mag-iisip man lang ng mga bagay-bagay na imposible naman. Sabi ni Rosenda. Okay, iibahin ko ulit ang tanong. Para kasi may phobia ka naman sa pag-iisip ng imposible. Sabi nito na may kasunod na naman na tawa. Alam mo bang napakayaman ko, miss? Barya lang ang ibinigay ko sa amo mo. I can give you more than that.
Kung bibigyan kita ng pagkakataon o sumiping sa akin sa halagang 1,000,000 sa isang gabi, papayag ka ba? Tanong ni Tyrone. Although alam na naman niyang isasagot ng mga babaeng tulad nito ay itinatanong pa rin niya. Curious siya sa magiging sagot ng babaeng kanina pa nagpapatuliro sa kanya. Masarap sa pang-amoy ang gamit nitong cologne. Kahit pa nga mumurahing brand lamang iyon na mabibili lang sa mga groceries at butika. Kumpare pa nga niyang may-ari ng shop ng pabangong iyon. Sa bagay, popular naman talaga ang bench cologne. Malayo ang amoy nito sa mga unang babaeng taga-bar na ipinapain sa kanya ni Tando. Masangsang ang peking Victoria's Secret. Yun kasi ang amoy ng karamihan. Matamis na nakakabaliktad naman na sikmura. At ang ipinagtataka pa ni Tyrone, hindi niya matandaan kung pang ilan na bang babaeng ito na tinanong niya ng ganitong uri ng mga tanong. Ayaw na niyang madismaya pa. Tama nga ang kutob niya sa magiging sagot nito. Bakit nga ba naghihintay siya ng ibang sagot? Ano pa nga bang mapapala niya sa lugar na ganon? Malabong makahanap siya ng ganito.